Huwebes Santo o Maundy Thursday. Naaalala ito ng mga Kristiyano bilang araw ng huling hapunan nang hugasan ni Jesus ang mga paa ng kanyang mga alagad at itinatag ang seremonya na kilala bilang Eucharistia. Ito rin ay ang gabi kung saan si Jesus ay ipinagkanulo ni Judas sa halamanan ng Getsemani. Ang Huwebes Santo ay tinawag na malinis dahil hinugasan ni Jesus ang mga paa ng kanyang mga alagad. Kaya dapat ang araw na ito ay dapat na nakatuon sa paglilinis ng bahay at sa iyong sarili sa pamamagitan ng pagligo. Nakaugalian din na ang paglubog ng mga pilak na barya sa tubig upang maging masagana ang taon. Isa pang ginagawa tuwing Huwebes Santo ay ang paglalagay ng pilak sa tubig at iniiwan hanggang Easter Sunday upang hugasan. Ito ay pinaniniwalaan na pagtatapos ng ritual na ito. Walang masamang espiritu ang kahila-hilakbot. Kailangan mong pumunta sa simbahan para sa kumpisal at komunyon. Dito ginagawa ang visita iglesia, kung saan bumibisita at nagdarasal ang mga deboto sa 7 magkakahiwalay na simbahan. May paniniwala na ang mga taong nakakumpleto sa lahat ng istasyon sa bisita iglesia ay gagantimpalaan. Pagkatapos magsimba, ay kailangan mo maglinis ng bahay. May palatandaan na kung mabuting maglinis ng bahay sa Huwebes Santo, sa susunod na taon ay magiging malinis ang bahay. Ang kalinisan sa tahanan ay magpapakita ng panloob na kadalisayan ng kaluluwa ng nananampalatayang Kristiyano. Nakaugalian din sa Huwebes Santo ang paghahanda ng asin. Ang bawat miyembro ng pamilya ay dapat kumuha ng isang dakot ng asin gamit ang malinis na mga kamay at ibuhos ang lahat ng asin sa isang bowl. Tuwing nililinis ang bahay, dapat magdadag ng asin sa tubig para sa paglilinis ng mga sahig. Ito ay pinaniniwalaan na makakatulong sa pagpapabuti ng kapaligiran sa tahanan. Magwiwisik din ng asin malapit sa pinto na humaharang sa landas ng kasamaan. Maaari mo ring i-fugimate ang bahay gamit ang insenso o wormwood. Pagkatapos maglinis ng bahay, maglakad sa mga sulok ng bahay. Magdala ng kandila ng simbahan o passionate candle habang naglalakad at magdasal ng Ama Namin ng 3 beses. Ang kandilang ito ay tumutulong sa pagpapagaling ng iba't ibang sakit. Para matupad ang iyong isang hiling o wish sa Huwebes Santo, kailangan mong gumawa ng reorganization, baguhin ang mga kasangkapan at panloob ng mga item, at ang mga positibong pagbabago ay darating sa iyong buhay. Kung mas maraming bagay ang nagbabago sa kanilang lokasyon, mas malakas ang epekto. Matapos ang engranding paglilinis na isinagawa, ang mga bahay ay hindi wawalisin o lilinisin hanggang sa Pasko ng Pagkabuhay. Ang asin ay nililinis ang enerhiya ng isang tao at pinoprotektahan laban sa mga sakit. Ang pinakasikat na tanda sa Huwebes Santo ay bilangin ang pera ng 3 beses, sa umaga bago magmadaling araw, sa tanghalian at sa paglubog ng araw. Ito ay pinaniniwalaan na ang pera sa bahay ay hindi ililipas sa ganitong paraan sa buong taon. Upang makaakit ng yaman sa Huwebes Santo, ang tubig ay nakakakuha ng mga mahiwagang katangian. Ito ay naghuhugas ng mga sakit, kasalanan, at negatibong enerhiya. Maaari din itong gamitin sa mga ritual sa pananalapi. Punan ng tubig ang malinis na palanggana o balde at ilubog ang anumang barya na makikita mo sa paligid ng bahay. Sisingilin nila ang tubig ng enerhiya ng pera. Dapat mong hugasan ang mga bintana at mga frame ng bintana na may mga sumusunod na salita. Pera, tumakbo sa paligid, huwag isalin, lumaki, dumami, huwag makuha ang kaaway. Ang natitirang bahagi ng tubig ay maaaring gamitin upang patubigan ang mga panloob na halaman. Ang buhok ng mga bata at ang dulo ng buhok ng mga kababaihan ay pinuputol din. Pinaniniwalaan na mula dito, sila ay magiging malago at upang maalis ang negatibong enerhiya sa kanila. Habang ginugupit mo ang iyong buhok, isipin ang problemang nais mong alisin. Ang unang gupit ng isang bata sa Huwebes Santo ay nagdudulot ng swerte at mabuting kalusugan.